Kumusta mga kasaliksik? Hanggang saan ang kayang gawin ng China upang ipakita ang kapangyarihan nito sa West Philippine Sea? At hanggang kailan mananatiling tagamasid lamang ang Estados Unidos? Isa ito sa mga tanong na paulit-ulit na umiikot ngayon sa isipan ng maraming Pilipino habang patuloy na tumitindi ang hidwaan sa pagitan ng dalawang malalaking bansa sa nasabing karagatan. Sa nakalipas na mga buwan ay naging saksi ang sambayan ng Pilipino sa sunod-sunod na agresibong aksyon mula sa puwersa ng China. Isa sa pinakakontrobersyal na insidente ay ang pagbangga ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa Sabina Shoal noong Agosto 2024. Ayon sa mga ulat, lulan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang mga sundalo na nagsasagawa ng routine patrols at monitoring ng biglang lapitan at sadya umanong binangga ng mga barko ng China. Nagresulta ito sa matinding pinsala sa mga sasakyang Pilipino at pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Bagamat agad umalma ang pamahalaan ng Pilipinas at naglabas ng diplomatic protest, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang pagpapatuloy ng agresyon mula sa China. Hindi rin nakaligtas ang mga ordinaryong Pilipino sa karahasan ng China sa karagatan. Bago pa man mangyari ang insidente sa Sabina Shoal, noong Abril 2024 ay napaulat din ang paggamit ng mga barkong Chino ng water cannon laban sa mga Pilipinong mangingisda na nangangawil sa paligid ng Scarborough Shoal. Malinaw sa video footage mula sa insidente ang matinding takot at pangamba ng mga mangingisda habang sinasagupa ang malalakas na buga ng tubig na sadyang ipinuntirya upang sirain ang kanilang mga bangka. Hindi lamang ari-arian ang nasira kundi pati kabuhayan at dignidad ng mga kababayang Pilipino. Napilit lamang hinahanap ang ikabubuhay sa teritoryong malinaw namang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-apila ng Pilipinas sa China na igalang ang karapatan ng mga Pilipino, patuloy na naging agresibo ang kilos ng higanteng bansa. Maging ang mga misyong humanitarya ng Pilipinas ay hindi rin nakaligtas sa pagmamalabis ng China. Noong Hunyo 2024, isa pang maselang insidente ang naganap kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard ang misyon ng Pilipinas na magdala ng mahahalagang supply sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Mahalagang maihatid ang supply upang mapanatili ang kondisyon ng mga sundalong Pilipinong nakatalaga doon. Ngunit nagpasya ang China na harangin at pigilan ang resupply mission. Hindi lamang simpleng pagpigil ang nangyari, kundi nagresulta pa ito sa pisikal na komprontasyon na nagdulot ng pagkasugat ng isang marinong Pilipino at matinding pinsala sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Naging malinaw ang mensahe ng China sa buong mundo. Hindi ito magdadalawang isip na gumamit ng lakas upang igiit ang kanilang ambisyon sa West Philippine Sea, kahit pa sa kabila ng malinaw na paglabag sa international law. Hindi na lamang sa dagat humihinto ang agresibong pagpapakita ng puwersa ng China. Kamakailan lamang, Pebrero 2025, isang helicopter ng militar ng China ang lumipad ng napakalapit sa patrol aircraft ng Philippine Air Force sa himpapawid ng Scarborough Shoal. Ayon sa mga opisyal ng militar ng Pilipinas, halos magbanggaan ang dalawang sasakyang panghimpapawid dahil sa mapanganib na maniobra ng helicopter ng China na tila sinasadyang idaan sa pananakot upang mapilitang umalis ang patrol aircraft ng Pilipinas sa kanilang regular monitoring mission. Tumagal ng halos 30 minuto ang tensyonado at delikadong standoff sa ere bago tuluyang lumayo ang helicopter ng China. Ngunit malinaw na naging babala ito ng posibleng panganib at pag-escalate pa ng sitwasyon sa hinaharap. Bukod sa mga insidenteng ito, kapansin-pansin din ang ginawang pagpapadala ng China ng ilan sa pinakamalalaking barko ng Coast Guard sa mundo sa karagatang ito. Kabilang narito ang Haijing 5,000, siyam na raan, at isa at Haijing 2,900, at isa na partikular na idinisenyo
upang maging instrumento ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sa pamamagitan ng presensya ng mga dambuhalang barkong ito, nagagawa ng China na pilitin ng mga bansang tulad ng Pilipinas na umatras o tumigil sa anumang aktibidad na maaaring labag sa kagustuhan nila. Ang pagdagsa ng malalaking barkong ito ay malinaw na indikasyon kung hanggang saan ang kahandaang gawin ng China upang kontrolin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Sa lahat ng pangyayaring ito, hindi maikakaila na ang West Philippine Sea ay naging entablado ng tensyon at tunggalian sa pagitan ng dalawang higanteng bansa. Habang patuloy na nagpupumilit ang China na kontrolin ang mga karagatang malapit sa Pilipinas, marami naman ang umaasa sa mabilis at epektibong tugon ng Amerika na matagal ng kaalyado at kasangga ng Pilipinas sa isyong ito. Ngunit sa ngayon, mananatili ang mga Pilipino sa isang tanong. Handa bang tumayo at kumilos ng matapang ang Amerika upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas laban sa patuloy na agresyon ng China? O hahayaan na lamang nilang manaig ang lakas at kapangyarihan ng higanteng bansa sa Asya? Sa gitna ng mga agresibong aksyon na ito ng China, higit kailanman ay mahalagang manatiling mapagmatyag ang Pilipinas at masigasig na igiit ang sariling karapatan sa sariling karagatan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, mas lalong pinagtibay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang palakasin ang kakayahang pangdepensa ng Pilipinas laban sa mga agresibong kilos ng China. Sa pamamagitan ng muling pagpapasigla ng alyansang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, layunin ni Marcos na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino at ang integridad ng pambansang soberanya. Muling tiniyak ng Administrasyong Biden na handang tumulong ang Amerika sa anumang posibleng pag-atake laban sa Pilipinas, alinsunod sa Mutual Defense Treaty na nilagdaan noon pang taong 1951. Isa sa mga malinaw na indikasyon ng lumalalim na ugnayang ito ay ang pagsasagawa ng mas madalas at malawakang military exercises tulad ng Balikatan exercises. Sa nakalipas na taon, libo-libong sundalo mula sa Pilipinas at Amerika ang sumali sa pagsasanay na layuning palakasin ang koordinasyon, kakayahan at kahandaan sa harap ng mga posibleng tensyong dala ng mga pagkilos ng China. Isa rin sa naging mahalagang hakbang ng Pilipinas ay ang pagbubukas ng karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mabilis na maideploy ang mga tropang Amerikano sa panahon ng krisis. Hindi rin nag-atubili ang pamahalaan na magbigay ng matapang na babala laban sa plano ng China na magtatag ng Air Defense Identification Zone (ADIZ) sa South China Sea. Mariing ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na anumang pagtatangka ng China na limitahan ang kalayaan sa paglipad ng mga eroplano sa nasabing bahagi ng karagatan ay sasalubungin ng matinding pagtutol hindi lamang mula sa Pilipinas, kundi maging mula sa buong rehiyon at mga kaalyadong bansa. Binatikos ni Teodoro ang planong ito ng China bilang tahasang paglapastangan sa international law at mariing iginiit na hindi papayag ang Pilipinas na maisakatuparan ito. Siniguro rin ng kalihim na kung pipilitin ng China ang pagtatatag ng ADIZ, hihingi ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, partikular na ang Estados Unidos, upang mapanatili ang kalayaan ng Pilipinas sa himpapawid. Bukod sa Estados Unidos, unti-unti ring pinalalawak ng Pilipinas ang ugnayang pandepensa nito sa iba pang mga kaalyado, gaya ng Canada. Nitong Marso lamang ng taong 2025, nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang isang landmark agreement na magpapalalim sa defense cooperation ng dalawang bansa. Saklaw ng kasunduan ang pagsasagawa ng mas madalas na joint military drills,
at pagbibigay ng Canada ng suporta sa pagpapalakas ng kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mahalaga ang kasunduang ito upang palakasin ang kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa harap ng patuloy na banta mula sa China, bukod pa sa pagpapalakas ng diplomatic relationship sa pagitan ng dalawang bansa. Habang lumalalim ang tensyon sa West Philippine Sea, ipinapakita rin ng Pilipinas ang determinasyon nitong palakasin ang sariling kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, partikular ang hukbong pandagat at hukbong himpapawid, upang matugunan ang mga bantang panseguridad mula sa agresibong aksyon ng China. Pinabilis ng administrasyon ang modernisasyon ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Kamakailan lamang, ipinagmalaki ng Pilipinas ang pagkuha nito ng mga makabagong kagamitan tulad ng karagdagang guided missile frigates, anti-ship missiles, modernong radar systems, at surveillance drones. Layon nitong magkaroon ng sapat na kapasidad upang mapanatili ang kontrol sa mga teritoryong hawak nito at epektibong maipagtanggol ang interes ng bansa laban sa patuloy na pananakot ng China. Bukod sa tulong mula sa mga kaalyado sa labas ng Timog Silangang Asya, aktibo ring gumagalaw ang Pilipinas upang palakasin ang ugnayan nito sa mga kapitbahay sa ASEAN. Alam ng Pilipinas na hindi sapat ang pagkilos ng nag-iisa, kaya naman nagpasimula ito ng serye ng konsultasyon at dialogo sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang bumuo ng isang nagkakaisang posisyon laban sa agresyon ng China sa rehiyon. Muling nabuhay ang diskusyon tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea na matagal nang tinatalakay subalit hindi pa rin ganap na napapatupad dahil sa mga hadlang mula sa China. Kasabay ng mas aktibong pakikipag-usap sa mga ASEAN partners, nagsimula rin ang Pilipinas na hikayatin ang iba pang bansa sa rehiyon na mas lantaran at matapang na kondenahin ang mga kilos ng China. Ginamit ng bansa ang mga international forum at diplomatic gatherings upang idiin ang kahalagahan ng collective security at pagtutulungan ng ASEAN upang pigilan ang unilateral na pagpapalawak ng teritoryo ng China. Sa gitna ng napakainit na sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw na hindi na lamang ito simpleng agawan ng isla o likas yaman. Isa na itong tunay na labanan ng estratehiya, lakas militar, diplomasya, at katatagan ng alyansa. Bagamat maliit at mahina ang Pilipinas, kung ikukumpara sa dambuhalang lakas militar ng China, malinaw na hindi nagpapakita ng anumang pag-atras ang Administrasyong Marcos sa pagsusulong ng pambansang interes at karapatan ng bansa. Samantalang patuloy ang pagpupursigi ng Pilipinas na palawakin ang network nito ng alyansa sa buong mundo. Ang malaking tanong na nananatili ay kung hanggang kailan kakayanin ng bansa ang umiinit na tensyon bago tuluyang maging isang mapanganib na tunggalian ng sitwasyon sa karagatan. Sa huli, ang tagumpay o kabiguan ng Pilipinas ay maaaring umasa sa kung paano kikilos ang mga kaalyado nito, partikular ang Estados Unidos, sa panahong sukdulan na ang labanan para sa soberanya sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na tumitinding tensyon at agresyon sa West Philippine Sea, hindi na lamang simpleng tagamasid ang Estados Unidos, kundi aktibong lumalahok na ngayon sa laban ng Pilipinas kontra China. Malinaw na nagbago na ang postura ng Amerika mula sa dating tahimik na presensya patungo sa mas aktibong paglahok sa mga usaping panseguridad ng rehiyon. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalong tumibay ang relasyon ng dalawang bansa sa usapin ng depensa at seguridad, na siyang nagsisilbing malinaw na mensahe sa China na handa ang Amerika na suportahan ang Pilipinas sa gitna ng agresibong pagpapakita nito ng puwersa. Muling binigyang diin ng Estados Unidos ang kanilang matibay na pangako sa Mutual Defense Treaty, isang kasunduang pinirmahan pa noong taong 1951. Kamakailan lamang ay muli itong tiniyak ng Administrasyong Biden sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
noong huling bahagi ng 2024. Sa ilalim ng kasunduang ito, anumang armadong pag-atake laban sa puwersa o pasilidad ng Pilipinas sa Pacific, kabilang na ang West Philippine Sea, ay automatikong mag-uudyok ng agarang pagtugon ng Estados Unidos. Dahil dito, nagkaroon ng mas matibay na kumpiyansa ang Pilipinas na ipaglaban ang karapatan nito laban sa malalaking bansa gaya ng China. Lalo't higit pat lalong nagiging mapangahas ang kilos ng Beijing sa karagatan. Isa pang hakbang na isinagawa ng Amerika bilang patunay ng suporta nito sa Pilipinas ay ang mas aktibo at madalas na joint military operations. Isa na rito ang naganap noong Pebrero 2025 kung saan pinangunahan ng Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos ang isang malawakang joint air patrol sa himpapawid ng South China Sea. Layunin nitong ipakita ang kakayahan at determinasyon ng dalawang bansa na protektahan ang kalayaan sa paglipad at magpadala ng mensahe ng pagtutol sa pagpapalawak ng impluwensya ng China sa rehiyon. Hindi ikinatuwa ng Beijing ang hakbang na ito at agad itong tinuligsa bilang di umano'y pang-uudyok ng tensyon. Subalit malinaw sa Amerika at Pilipinas na ang hakbang ay nararapat lamang upang tiyakin ang kalayaan sa himpapawid at sa karagatan na pilit sinisikil ng China sa pamamagitan ng pagbabanta nito ng pagtatatag ng Air Defense Identification Zone. Hindi lamang sa ere nagpapakita ng determinasyon ng Amerika, kundi maging sa mismong karagatan ay ramdam ang malakas na presensya ng kanilang mga barkong pandigma. Nitong mga nagdaang buwan ay lalo pang pinalawak ng Estados Unidos ang kanilang naval operations sa Indo-Pacific region. Kabilang na ang regular na pagde-deploy ng aircraft carriers at destroyers malapit sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Ang ganitong malakas na presensya ay isang paraan ng Amerika upang direktang ipakita ang kanilang pagtutol sa iligal na pag-angkin at pananakot ng China sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Bukod dito ay sinisiguro rin ng Amerika ang kaligtasan at kalayaan ng paglalayag at paglipad sa international waters, bagay na pilit kinukwestiyon at sinasagkaan ng China. Bukod sa naval at aerial presence, matatag din ang suporta ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang tulong sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Hindi lamang limitado sa pagsasanay, kundi pati ang pagpapadala ng mga makabagong kagamitang pandigma, tulad ng mga missile systems, drone technologies, modernong surveillance equipment, at mga makabagong radar systems. Nitong nagdaang taon lamang, ipinahayag ng Amerika ang commitment nito na maglaan ng bilyon-bilyong piso para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kasama rito ang pagsasanay ng libu-libong sundalong Pilipino sa paggamit ng mga makabagong armas, tactical combat operations, cybersecurity, maritime surveillance, at anti-submarine warfare. Layunin ng hakbang na ito na maging handa ang Pilipinas upang epektibong maipagtanggol ang kanilang soberanya laban sa agresibong pag-aangkin ng China. Malinaw din na hindi lamang limitado sa Pilipinas ang pakikiisa ng Amerika, sapagkat sa mga nakalipas na taon ay lalong pinaigting nito ang diplomatic relations at strategic cooperation sa iba pang mga bansa sa rehiyon gaya ng Japan, Australia at South Korea. Naglalayon itong lumikha ng matatag na alyansa na handang tumugon anumang oras sa posibleng paglala ng sitwasyon sa South China Sea. Sa panig ng Pilipinas, ito'y malaking bagay sapagkat nangangahulugan ito ng mas matatag at mas malawak na suporta mula sa international community laban sa anumang banta mula sa China. Dagdag pa rito, naging matapang din ang posisyon ng Estados Unidos sa pagsuporta sa Pilipinas laban sa anumang tangkang harangan ng China ang mga supply missions sa mga outpost ng Pilipinas, gaya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Malinaw na ipinahayag ng mga opisyal ng Amerika
Nabukas sila sa posibilidad na aktibong samahan at i-escort ang mga resupply ships ng Pilipinas upang hindi maulit ang nangyaring karahasan noong Hunyo 2024, kung saan pisikal na pinigilan ng Chinese Coast Guard ang paghatid ng pagkain at tubig sa mga sundalong Pilipino na nasa nasabing lugar. Patuloy mang nagkikibit-balikat ang China sa mga protestang diplomatic ng Pilipinas. Malinaw naman na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban nito. Sa mga hakbang na ginagawa ng Estados Unidos, patuloy itong nagbibigay ng senyales na hindi papayagang manaig ang anumang mapang-abusong kilos mula sa China. Bagamat may pangamba pa rin ang ilang Pilipino sa posibleng paglala ng tensyon, marami pa rin ang naniniwala na ang presensya ng Amerika ay isang mahalagang salik sa pagpigil sa pag-abante ng China sa rehiyon. Habang patuloy na sinusubok ng China ang determinasyon ng Pilipinas, tinitiyak naman ng Amerika na mananatili silang kaalyadong handang tumugon kung kinakailangan. Ngunit hanggang kailan kaya magtatagal ang tensyong ito bago tuluyang pumutok ang isang mas malaking sigalot? Ang malinaw sa ngayon, hindi bibitiw ang Estados Unidos sa kanilang pangako na tutulong sa Pilipinas sa anumang paraan upang ipagtanggol ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ngunit sapat ba ito upang pigilan ang patuloy na pagpapakita ng puwersa at agresyon ng China sa karagatang matagal ng pag-aari ng Pilipinas? Sa huli, nasa kamay ng dalawang higanteng bansa ang kinabukasan ng karagatang tila nagiging larangan ng hidwaan at unahan ng impluwensya sa Asya. Hanggang saan kaya hahantong ang paninindigan ng China laban sa lumalaking impluwensya ng Amerika sa West Philippine Sea? Habang mas tumitindi ang presensya ng Amerika sa rehiyon, tila hindi rin nagpapahuli ang China sa pagpapakita ng lakas nito upang kontrahin ang hakbang ng Washington at ng mga kaalyado nito. Hindi na lamang ito basta simpleng palitan ng babala at diplomatikong protesta, kundi malinaw na patunay na handang gumamit ng matinding puwersa ang China upang mapanatili ang kontrol nito sa pinagtatalunang karagatan. Kamakailan lamang, naging sentro ng usapan ang inilabas na satellite images na nagpapakita sa pagpapabilis ng konstruksyon ng mga pasilidad militar ng China sa ilang artipisyal na isla sa Spratly Islands. Noong unang bahagi ng taong 2025 ay tumambad sa publiko ang mga larawan na nagpatunay na ginagawang ganap na military bases ng Beijing ang mga artipisyal na islang kanilang itinayo. Kitang-kita sa mga kuhang ito ang mabilisang pagtatayo ng mga runway na kayang tumanggap ng fighter jets at strategic bombers, missile shelters na may kakayahang maglunsad ng malalakas na anti-air at anti-ship missiles, at mga advanced radar facilities na may kakayahang bantayan ang kilos ng mga eroplano at barkong dumadaan sa lugar. Ang hakbang na ito ay malinaw na tugon sa pagpapalakas ng presensya ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Lalo't ramdam na ng China na lumalakas ang puwersa ng mga kaalyado ng Pilipinas sa rehiyon. Bukod pa rito, noong Enero taong 2025, mas lalo pang pinagtibay ng China ang presensya nito sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang malakas na aircraft carrier group. Partikular na ipinadala ng Beijing ang Shandong Aircraft Carrier, isa sa mga pinakamalalakas nilang barkong pandigma, upang magsagawa ng mga naval exercises malapit mismo sa West Philippine Sea. Kasama ng barkong ito ay libu-libong sundalo, advanced fighter jets, destroyers, at frigates na tila nag-aabang ng pagkakataong hamunin ang presensya ng mga tropang Amerikano at Pilipino. Hindi lingid sa kaalaman ng mga eksperto na ang pagpapadala ng Shandong ay may malinaw na mensahe. Determinado ang China na patunayan sa Amerika na hindi ito matatakot sa anumang kilos militar at lalong hindi ito uurong sa inaangkin nilang teritoryo kahit pa may umiiral na international ruling pabor sa Pilipinas. Bukod sa pagpapakita ng lakas militar,
Patuloy ring ginagamit ng China ang taktika ng pananakot gamit ang kanilang maritime militia. Hindi man tahasang mga sundalo, ang maritime militia ay binubuo ng mga armadong sibilyang barko na nagsisilbing proxy forces ng China upang itaboy ang mga mangingisdang Pilipino mula sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Sa nagdaang ilang buwan ay dumami pa lalo ang bilang ng mga barkong ito sa paligid ng Scarborough Shoal at iba pang mga isla sa Spratlys na nagre-resulta sa matinding pag-aalala ng mga lokal na komunidad na umaasa sa karagatan upang mabuhay. Bagamat sibilyan ang pagkakakilanlan ng mga ito, kitang-kita naman ang koordinasyon ng maritime militia sa opisyal na Chinese Coast Guard at hukbong dagat ng China upang tuluyang maitaboy ang mga Pilipino mula sa mga pinangingisdaan nila. Dahil dito ay unti-unting nalilimitahan ang kakayahan ng Pilipinas na ipaglaban ang sariling exclusive economic zone. Lalo't nagiging mahirap din para sa mga Pilipinong mangingisda ang manatiling ligtas sa gitna ng panganib mula sa China. Hindi rin lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na ilang beses nang nagbabala ang China na posibleng mauwi sa digmaan ng hidwaan kung hindi titigil ang umano'y pang-uudyok ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong bansa sa Asia-Pacific. Noong Pebrero 2025, hayagang naglabas ng matapang na babala ang Beijing na nagsabing handa silang mauwi sa direktang armadong komprontasyon kung magpapatuloy ang pagsasagawa ng Amerika at Pilipinas ng mga joint patrols at iba pang mga military activities na anilay banta sa seguridad at soberanya ng China. Ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa rehiyon. Lalo't ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng posibilidad na isang maling hakbang lamang ay maaaring magresulta sa malaking digmaan na maaaring kumalat hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi maging sa buong mundo. Habang matapang ang pananalita ng China laban sa Amerika at Pilipinas, aktibo naman nitong pinalalalim ang diplomatic ties sa ibang mga bansa upang makabuo ng sariling alyansa bilang tugon sa lumalawak na presensya ng Amerika sa rehiyon. Sa nakalipas na mga buwan ay sunod-sunod ang high-level diplomatic visits ng China sa Russia, North Korea at Cambodia. Layon ng Beijing na magkaroon ng mas malakas na suporta mula sa mga bansang ito na matagal nang mayroong sama ng loob sa impluwensya ng Amerika. Ipinapakita rin ng hakbang na ito na handang gamitin ng China ang diplomatic influence nito upang mabalanse ang puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito sa Asia-Pacific. Habang ang tensyon ay patuloy na umaakyat sa West Philippine Sea, ang bawat pagkilos ng China ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng puwersa, kundi isang malinaw na hamon sa Amerika at sa Pilipinas. Hindi pa tiyak kung hanggang saan kaya dalhin ng China ang kanilang agresyon, ngunit malinaw sa mga aksyon nito na hindi nila papayagang basta mawala sa kanilang kamay ang inaangkin nilang teritoryo. Sa ganitong sitwasyon, nagiging mahalaga ang papel ng Amerika, hindi lamang bilang kaalyado, kundi bilang tagapagbalanse laban sa malawakang ambisyon ng China sa rehiyon. Ngayong mas nagiging agresibo at lantaran na ang mga hakbang ng China, lalo pang kinakailangan ang matapang at matatag na tindig ng Pilipinas at Estados Unidos upang ipakita na hindi sila maduduwag sa harap ng hamong dala ng China sa West Philippine Sea. Ngunit hanggang saan nga ba aabot ang determinasyon ng magkabilang panig? Handa ba silang tumawid mula sa digmaang diplomatiko patungo sa aktwal na banggaan ng puwersa? O mananaig pa rin ang diplomasya sa dulo ng lumalalang tunggalian? Sa ngayon, nananatiling palaisipan ito sa mga Pilipino habang patuloy silang umaasang mananaig ang kapayapaan sa gitna ng mainit na tensyon sa kanilang sariling karagatan.